Limang kasinungalingan na sinasabi ng isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number 1, pwede naman tayong maging magkaibigan kahit anong mangyari. Alam mo yung tipong pinapakalma niya yung nararamdaman mo kasi alam niyang masakit kapag nireject ka niya totally. Number 2, okay lang ako. Ito palaging sinasabi nila lalo na kapag kinakamusta mo sila. Pero ang totoo, pagod na sila. Number 3, hindi ako galit. Isa rin ito sa lagi nilang sinasabi lalo na kapag nakagawa ka ng kasalanan. Hindi raw galit pero di ka pinapansin at kinakausap. Number 4, hindi ako nagsiselos. Hindi raw siya nagsiselos pero ipinagtutulakan ka niya doon sa taong iyon at ipinagtatabuyan papunta sa taong iyon. Kulang na lang ay saktan ka ng pisikal. Number 5, ayoko na sa kanya. Hindi ko na siya mahal. Pero kapag nakikita o nandyan na, nako, magiging marupok at palaging nagpapauto. Dahil ang totoo, mahal na mahal niya pa at hindi niya kaya kapag nawala. Kung tama lahat ng nabanggit ko, huwag mo sana kakalimutang mag-follow para sa marami pang tips and signs. Tandaan mo yan. God bless. 10 signs na wala ng pag-asa pang magbago ang lalaki kahit anong gawin mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, nagagalit siya kapag sinisita mo ang kanyang maling ginagawa. Number 2, nagsusorry siya sa kanyang mga kasalanan pero inuulit pa rin niyang gawin ito. Number 3, laging nangangako pero ni isa walang natutupad. Number 4, laging pa-victim. Number 5, ayaw niya magbago pero gusto niyang baguhin ang sarili mo para sa kanya. Number 6, sobrang tagal na ang lumipas at binigyan mo ng pagkakataong magbago pero wala pa ring nagbabago. Number 7, hindi niya siniseryoso yung mga bagay na sinasabi mo sa kanya. Number 8, nawawalan ka na ng pag-asa sa kanya na magbabago pa siya. Number 9, ginagawa niyang biro ang mga gusto mong sabihin tungkol sa kanya. Concern ka lang naman. Number 10, i-follow mo ako kung gusto mo pa ng ganitong mga content. Tandaan mo yan. God bless. Kung ayaw mo na, aminin mo sa kanya. Masakit masaktan sa katotohanan pero wala nang masasakit pa sa pag-asang akala mo ikaw pa. Pero yung totoo, may bago na palang inaasikaso. Kaya pala nanlalamig na sa'yo dahil may nagpapainit palang bago. Kaya pala umikli na yung mga reply niya dahil may iba na palang nagpapasaya sa kanya. We need to understand na may mga taong dadating sa buhay natin para pasayahin tayo, para turuan at iparamdam sa atin kung paano magmahal, pero hindi lahat ng mga taong ito ay mananatili. Dahil minsan may mapagkakataon na kailangan nyo ng kumawala dahil pinagtagpo lang kayong dalawa para malaman nyong hindi kayo ang itinadhana para sa isa't isa. Kung may bago na pala, edi dapat sabihin mo sa kanya. Ayusin mo munang tapusin ang mga bagay na kailangan ng matapos. Huwag kang pumasok sa panibagong relasyon kung hindi mo pala binibigyan ng clarification ang dati mong karelasyon. Kapag ayaw mo na, umamin ka sa kanya. Kapag may iba ka na, magpaalam ka muna. For once, maawa ka naman sa taong walang ibang ginawa kundi mahalin ka. Maawa ka naman sa taong naging totoo yung pagmamahal at puro ang intensyon sa'yo. Pakawalan mo muna kung hindi mo na mahal. Hindi yung niloloko mo, pinagmumukha mong tanga. Hindi natin deserve ang mapaglaruan. Hindi natin deserve ang pagmamahal na puro kasinungalingan. Ang deserve natin ay yung purong pagmamahal na walang kasinungalingan. Pagmamahal na may mabuting hangarin. At kung hindi mo na mahal, magpakatotoo ka. Hindi yung niloloko mo siya, samantalang minamahal ka naman niya. Tandaan mo yan. God bless.
Binabaliwala ka niya kasi habol ka ng habol sa kanya. Palagi mo kasing ipinaparamdam sa kanya na sobrang halaga niya. Yung tipong hindi mo kayang mabuhay kapag wala siya. Tigilan mo na ang ganitong pag-uugali. Alam mo, kapag ang isang tao, piniplease mo o binibaby mo palagi kahit matanda na siya, lalo lang siyang lalayo sa'yo. Try mo kayang hayaan siya. Ikaw rin yung magpahabol. Subukan mo lang. Diyan mo kasi makikita kung gagawa siya ng paraan para makontak ka o makita ka. At kung hindi niya ito ginawa, wala ka talagang halaga sa kanya. Mag-move on ka na lang at kalimutan mo na siya. Huwag kang maghahabol dahil aso lang ang naghahabol. At hindi ka aso para habulin yung isang tao na iyan. Tandaan mo yan. God bless. Maniwala ka sa akin. Kapag ang isang tao hindi na nag-update sa'yo o nagsasabi ng mga ginagawa niya habang magkausap o magka-chat kayo, then bigla siyang mag-offline nang di nagpapaalam. Tapos matagal naman mag-online pero saglit lang kayong mag-usap at wala pang kalaman-laman. Sa maniwala ka man o hindi, hinihintay ka na lang niyang sumuko kasi napapagod na siya sa'yo. Tandaan mo yan para hindi ka magmukhang tanga. God bless.